Kung sakaling mag-loan or mag-a-avail ka ng benefits sa SSS, kailangan meron kang disbursement account. At ang disbursement account enrollment ay pwede nang gawin sa cellphone mo gamit lang ang SSS mobile app. Ang kailangan mangyari ay i-download mo yung latest version ng SSS. Halimbawa dito sa phone mo, pumunta lang sa Play Store or App Store, i-search ang SSS. Kung sakaling naka-install na yan, pwede nang i-open. At kapag in-open mo siya, ang kailangan mo lang gawin ay mag-login gamit ang username at password mo. At i-click itong sign in. I-click lang tong close. Meron ditong plus sa bandang kanan sa baba. I-tap lang yan. Andito yung pwede kang mag-apply ng loan, mag-apply ng benefits, at disbursement account enrollment module sa pinakababa. I-tap ang enrollment at makikita itong reminder kung ano yung mga bank accounts na hindi na valid. Also, yung iba pang mga information. Kapag sinap natin yan, pwede nang mag-proceed at mag-enroll ng bank account mo. Kung sakaling kailangan mo mag-loan, ito yung list of banks na ina-allow ng SSS. Also naman, kung benefits, pwede rin ang e-wallet. Para sa e-wallet, kasama dyan ang Coins, Maya, at GCash. Marami pang iba dito. Halimbawa, pili din natin ang GCash. Ilagay lang dito ang cellphone number sa GCash. And then, dito sa bandang baba, i-capture lang. I-click itong capture photo para picturean yung bank account or yung GCash account mo pala. Next naman ay picturean yung ID mo. Ito yung list of valid IDs na tinatanggap ng SSS. Pwede nyong i-access to sa app nyo mismo. I-tap itong capture ID at picturean na yung ID. Dapat malinaw. Also, yung selfie mo na hawak yung valid ID at yung proof of account o yung GCash, kailangan picturean din yan. I-tap itong capture photo, click OK, at picturean na or mag-selfie na. After nun, i-check lang to at i-tap itong enroll. At kapag okay na lahat, naklik na nga yung enroll na button, hintayin na lang ang notification na katulad nito, may transaction reference number kung saan sinasabi dito na hintayin ang email from SSS. Ang email nila ay pwedeng sabihin sa'yo na approve yung account o di naman kaya ay rejected. Kapag rejected, sasabihin sa'yo yung dahilan. Ito yung isang halimbawa ng email na na-reject dahil malabo yung pagkakakuha, hindi mabasa yung sa identification card. Also, yung proof of account ay hindi rin mabasa. So, ang dapat ang talaga gawin ay malinaw ang pagkakakuha, hindi madilim, at nababasa yung pinicturean natin na siyang ipapasa natin sa SSS para nga naman ma-approve. Para sa step-by-step tutorial guide, also shinare na rin namin yung mga naging issues namin o yung mga naging actual experience namin. Pwede nyo nang i-check itong mga video sa baba kung saan nag-enroll kami ng disbursement account or DAIM sa SSS. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!